Puso, kasi tinitingnan ng Panginoon ang puso natin na nagbibigay. Amen? So, dapat may pagmamahal. Makikita natin dito sa passage na ito, walang matandaan kung sa Lucas chapter, yung babaeng balo sa Lucas chapter, basta sa Lucas yung matatagpuan, and then makikita natin dito sa passage na ito na dapat ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay magkaroon tayo ng totoong disipulo. Gusto ng Diyos na maging totoo tayong disipulo na sumunod sa Kanya, and then yung puso natin is right, mga kapatid. Hindi tayo napipilitan kasi kung tayo ay napipilitan sa pagbibigay, ano ang ating mapapala? Hindi, sabi nga dito na mas kinalulugdan pa ng Panginoon yung nagbigay ng maliit, yung widow, kaysa sa mga mayayamang nagbigay nga ng mga malalaki. Pero kasi minsan tayo ay nagbibigay ng malalaki para lamang tayo ay para lamang ipakita sa mga tao yung nandoon yung pagyayabang, gano'n, mas malaki yung binigay ko kasi sa Kanya. So, hindi yung kalulugdan ng Panginoon. Sinasabi niya rin sa Bible na mas tinitignan ng Panginoon ang puso natin. At pagtiwala tayo, mga kapatid, gayahin natin yung widow na kahit walang-wala na siya, basta maibigay niya yung last na nasa Kanya, ay binigay niya pa rin yun ng buong puso kasi alam natin na ang Panginoon ang siyang magpupuno ng lahat na ating mga pangangailangan. Hindi siya nagkukulang kung tayo ay tapat sa Kanya. Sinong nakaranas ng mga pagpapala na hindi siya nagkulang sa Kanyang buhay dahil sa Kanyang pagsunod? Amen. So, handa na po ba kayong magbigay? Amen. So, bago tayo magbigay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos. Once again, we invite your presence and your Holy Spirit in the midst of us. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming source of everything, ng mga magagandang bagay na natatanggap namin ay galing sa iyo, O Diyos. Kinikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang aming great provider sa lahat na mga pagkakailangan namin. Kaya maraming salamat na pagpalain mo bawat isa sa mga magbibigay ng umaga, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ibabalik namin sa inyo ang aming mga pagpapala ng buong puso at pagmamahal sa inyo. Salamat, Panginoon. Pinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at masasalamat. Ito po ang aming saktan lagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Your life, you're all for me.
Happy Lord's Day, everyone. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. Ang layo nyo, lalayo nyo. Ayaw nyo bang lumapit dito sa harapan? Bago po ang lahat, wala po tayong first camera po. Second camera! Sino po second camera natin? Amen. Okay, so bago po tayo magpatuloy, sabihan nyo nga yung mga katabi nyo, ang gaganda at ang gwapo nyo today. Sige, lambingin nyo naman ng konti. Amen. So, for the past week po, alam ko na everyday nakaka-receive po tayo ng blessings sa ating Panginoon. Meron po ba sa atin gustong magpatotoo ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay? Amen. Good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang po i-share yung pinakita po ng Holy Spirit po sa akin kanina. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Alam niyo po yung nakita ko kanina habang nag-worship tayo. Mga puno na napakalago, napaka-intab, na may mga ibon na nagdadakuan, na nag-aawitan. At nakita ko rin din po yung healing. Healed. Yung last po niya is letter D. So, alam ko po na may mga prayer po tayo. Hindi ko po alam kung sino po sa atin. But ako, ang prayer ko po is yung dalaga ko. I know na yung pinakita ng Lord sa akin is yun po yung kagalingan. Kasi yung mga ibon na nag-aawitan, at yung mga puno na napakalago, na green at napakakintab, tapos naglaki doon na hill. Alam ko na ang Lord yung kumikilos at yung mga prayer po natin, hindi ko po alam kung sino po rito, but ako po yung isa na nun na gusto ko yung heal ng anak ko dahil napacheck up na naman po ngayon, saka yun nga. Pero I hope and I pray na magpatuloy lang po tayo sa pag-pray, wag po tayong manupaypay kung ano man po yung nararanasan natin, basta maging prayerful lang po tayo, yun po yung dapat natin gawin. At yung pong nakita ko na yun ay alam ko po na sa mga prayer po ninyo ay naroon po yung answer ng ating mga prayer. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Declare this and pray me. Meron pa po. Praise God. Hallelujah. Hindi pa ako magte-testimony, pero sinabi ko sa mga trainees natin last Sunday na magpipresent sila ngayon at nais din namin na ipakita na from zero to something. Yung na sa mga trainees natin ay hindi nila alam kung paano sila tumugtog ng mga instrument, but nakita natin dito na for few weeks, for few Sundays, at isang oras lang in every Sunday na nagpa-practice sila, ay meron silang natutunan. So, ine-encourage ko ang bawat isa na kung sino yung mga gusto pa na sumali sa ating training, ay you are welcome po. So, tinatawagan ko po yung mga trainees natin na i-present nila yung song na kanilang na-practice. Okay, halina kayo. Yung mga trainees natin, halina kayo. Halina kayo. Sunday. Hindi, silang kakanta. Ay, akala ko si Cherry. Si Cherry kakanta kami tutupo. Oh, sige. Ah. Ano na yung song? I see praise. Ano na yung song?
ating mga trainees. Para makita naman lahat. Pwedeng I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, oh praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Your name is great and greatly to be praised. Yay! Amen. Amen. Kung sino pa po ang gustong gusto pong kung sino pa po gustong matuto sa mga music instrument natin, the training is still ongoing po. Sa mga nais po na magpagamit pa sa kingdom ng Panginoon. The training is still ongoing after ng lunch, after ng practice po. So meron pa po gustong magpatotoo. Good morning po sa lahat. Ako po yung na nag-thank you lang ako kay Lord kasi naagapan yung nakaraan, di ba, ng nakaraang Sunday, nakapagsimba ko ng Lord. Tapos po, pag-uwi ko ng bahay noon, nabanggit ko sa amo ko na ang taas pala ng BP ko. Kasi dito siya, 160 nung binipi ako nung dala nung kay Ate Angelo yung BP niya. Tapos parang binabaliwala ko lang. Pagdating ko sa bahay, sabi ng amo ko, pumunta ka na ng ospital, yung malapit na ospital sa amin. Kasi nung nakaraang Friday, sa clinic lang ako nagpatingin. Usually, hindi nila pinapansin kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung nararamdaman mo. Kasi yung lang yun yung parang may card ka na ibibigay sa kanila, tapos wala ka namang babayaran. Sa card lang siya. Parang lang, nagmamadali lagi yung doktor. Tapos nung sa ospital na mismo, doon na nakita na lalong tumaas yung BP ko, nag-180 ako over 96, na kaya talaga nung pauwi ako, parang yung ulo ko sobrang manhid, parang lumalaki siya. Tapos, nung time na yon na nagpapasalamat ako kasi pwede pala ako may stroke.
ng time na yun, pwede ako mag-heart attack. Pero ang pinapasalamat ko kasi hindi pinayagan ng Panginoon na mangyari sa akin yun. Kumbaga, ginamit niya yung mga amo ko na i-push ako na ipadoktor kasi dapat sabi ko noon, ipapahinga ko na lang, baka normal lang naman yung nararamdaman ko na gano'n. Pero hindi na pala siya normal. So, ang daming gagawin sa akin mga blood test pa, mga urinalysis na itatest pa yung creatinine ko, yung cholesterol, yung sugar, kung ano-ano. Tapos, ang kagandahan pa doon, may binigay na sila sa akin gamot na nagpababa ng BP ko. Pero ang iniisip ko pa din, yung ulo ko hindi nawawala yung sakit, yung sobrang bigat pa din niya hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ganun yung nararamdaman ko, pero pinipilit ko pa rin lumabas na pumunta dito sa church kasi dito lang yung comfort zone ko. Amen. Nailalabas ko dito lahat yung yung nararamdaman ko. Sabi ko sa Lord, sabi ko ba, hindi ako nagtatanong kung bakit ko nagdadanasan yung ganito, pero nagpapasalamat ako kasi sa tuwing umaga, nagigising pa rin ako. Kasi sa totoo lang ko, hindi ako nakatutulog. Lalo na yung time na naramdaman ko yung manhid ng dila mo, yung manhid ng ulo ko. Sabi ko, hindi naman ako natatakot na wala ako. Makunin niya agad. Kaso inisip ko yung mga anak ko, may mga bata pa. Tatlo sila. Para sa dami nakatapos eh. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi may mga tao pa rin siyang ginagamit para i-provide yung lahat ng pangangailangan ko. Na yung mga amo ko hindi nagsasawa sa akin na ipatingin ako ng ipatingin sa doktor. Kumbaga sila pa yung nagpapabook sa akin para lang pumunta ako ng hospital. Kaya thank you palagi sa Panginoon. Tsaka salamat sa mga prayers na alam ko nandyan lang din kayo para sa akin na alam ko sinasama niyo pa rin ako sa mga prayers. Thank you po. Amen. Indeed, God is with us. He is our Emmanuel, and He is in control. In His presence, hindi tayo pababayaan. So, wala na po ba? Dumaki naman po tayo sa ating mga announcement. I know po na the past few weeks po ay na-announce sa atin yung ating Fun Day is coming May 1. But since marami po sa atin ang hindi makakalabas, so ginawa na lang po nating get together ito at gaganapin ito sa place ni Ate Luisa sa kanilang rooftop. Sa mga makakalabas po at nais pong maki-join po on May 1, makipag-ugnayan po tayo kay Ate Angelu. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, si Ate Angelu yung naka-green, yung lahat po kilala siya. Sige po. And since po wala na po tayong Fun Day, let's mag-focus po tayo sa ating gaganaping Mother's Day on May 12. Yun, gaganapin po sa Harborview Hotel ng room 306 at parehong time po kung kailan tayo nag-i-start. And I would like to request everyone po na let's bring along our mga kapuso, kapamilya, kapag-ibig. And mga kapamilya po natin, mga friendships, dalhin po natin at isama po, at para makasama po natin silang ma-bless din po, katulad natin. So, yun po ang ating mga announcement. Meron din po tayong mga activities through the week po. Meron tayong may prevailing prayer po tayo sa mga gusto pong maging deep sa kanilang prayer life. Pwede po kayong sumali. Every Monday, actually every day po yan, meron po. Sa mga gusto pong sumali. Every 10:30, ginagawa po yan ng 10:30 p.m. Or earlier po, basta po free na po tayo. Pwede po tayong kumonect. At pwede po tayong makipag-ugnayan sa ating mga leaders po, sa mga nais po na mag-join po sa ating prevailing prayer. And huwag po natin kakalimutan ang ating DG Learning na pinapangunahan po ng ating Mother Church from Singapore po. Sila po yung mga nagsasalita, mga kapamilya din po natin. And yun po ang ating mga announcement. So,
since today po is everybody's birthday, tinatawagan ko po yung mga may birthday from April 1 to April 30. PC, can you do the honor to pray for them? Sino po yung mga may birthday? Halina kayo, mga April birth celebrant. At awitan nga natin sila ng happy birthday. May isa lang ba? Bago ka namin ipag-pray, make a wish and para i-blow mo yung candle. Okay, so happy birthday, Sis Lovely. At patuloy na maglingkod ka lang sa Panginoon. Wish namin sa'yo na continue to cling sa ating Panginoon. Dahil siya lang naman yung nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating buhay everyday. Okay, so let's pray for her. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Once again, Panginoon, we thank you so much, O Diyos, sa buhay ng aming kapatirang ito, Panginoon. Sa buhay ni Lovely, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, na dinala mo siya, Panginoon, sa church na ito, O God, para makasama namin siya, O Diyos. And Lord, dalangin namin, O God, that you would continue to protect her, Panginoon, sa lahat ng kanyang pupuntahan, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng kanyang gagawin. Bigyan mo siya ng kalakasan, O Diyos. At Lord, kami po'y nakikipagsaya, Panginoon, sa kanyang isang taon, Panginoon, na nadagdag sa kanyang buhay, O God. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, i-reveal to her, Panginoon, ang mga nais mo, O Diyos, sa kanyang buhay, O Diyos. Lord, at ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na mag-protect sa kanyang family, O God, way back in the Philippines, O God, sa kanyang mga anak, Panginoon. Lord, we pray for protection, pag-protection be abundant, O God. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang kapatiran namin ito, O God, at sa kanyang nararamdaman, Panginoon, sa kanyang ubo, Panginoon. Lord, we pray for healing upon healing be upon her right now. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay para hindi mo siya maabot, Panginoon. At Lord, touch her from her head down to her toes, Panginoon. At Lord, we plead the blood of Jesus Christ sa kanyang katawan. And Lord, salamat, Panginoon, sa kanyang kagalingan, O Diyos. Lord, ilusin mo, Panginoon, ang kanyang mga plema, Panginoon, na hindi sasakit, O Diyos, ang kanyang lalamunan, O Diyos. Lord, thank you so much, Panginoon, and cover her by the precious blood of Jesus Christ. And shield her, O God, under the shadows of your wings, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa kanyang buhay. At patuloy, O Diyos, na tatagin mo siya, palakasin mo siya, at even ang kanyang immune system, Panginoon, ang resistensya ng kanyang katawan, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, that you will continue to strengthen, O Diyos. Lord, salamat. At ito pong aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat. Amen. So now, let's fasten our seatbelt na at tayo po ay ihanda na po natin ang ating mga puso sa pinaka-heart po ng activity natin today, ang gawain today. Pero bago ko po tatawagin ang ating tagapagsalita today, may I introduce
him to everyone po. According to my research, member pala siya ng Dahang last time. Dahang. Member pala siya ng Dahang last time. Kaya lang na-realize niya na pagulo pala ang mundo ng showbiz. He is a father of 3, 4, 5. Kidding aside po. He was once lost but now are found. Now, isa po siya sa mga leader dito. Leader po siya ng worship team. And he was called by name. And now he is a fisher of men. Let's welcome Brother Rolly Vicente. Salamat. May bagong ano? Pangalan? Susunod, ako nang mag-introduce sa'yo. Well, sa oras na ito ay maikli lang naman yung sasabihin ko. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang salita ng Panginoon sa oras na ito ay ibabase po natin sa konteksto ng Mateo 25 verse 1 hanggang verse 13. At ito po ay pinamagatang kong question mark. Handa ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa na. Tanong mo, handa ka na mamatay. Actually, ito po yung ating ano. Marami akong pinagpilian na sermon na pwede kong i-share sa oras dito sa atin. Ganun na akong nakahanda. Pero, hindi ko alam bakit nung time na meron akong napanaginipan. Panaginip, kaya ito po yung shinare ko. At yung panaginip ko na yun is para daw akong, share ko lang kung paano ko nagawa tong sermon o itong i-preach ko ngayon. Kasi meron na ako dati, pero nanaginip ako, at siguro yung nais ng Panginoon na dalhin ko, iparating sa atin sa oras nito. Yung panaginip ko daw na parang aalis ako, o mag-abroad, parang ganun. Aalis ako. Nung time na paalis na ako, hinahanap ko yung passport ko. Wala yung passport ko, tapos yung pera ko wala rin. Sabi ko, paano ko aalis? Wala ko yung passport. Dapat inihanda ko muna bago, Pero yung time na yon, siguro mga 2 oras sa 3 oras, nasa bahay pa ako. Yung biyahe ko, may 3 oras pa yung biyahe ko. Nasa probinsya ako, may Manila yun. Panaginip lang to Tapos, sabi ko, hindi na aabutin. Pagsisisi ko, hindi ako nakahanda. Alam kong aalis ako, alam kong mag-a-abroad ako, pero hindi ko inihanda ang lahat ng bagay sa gamit ko. Diba tayo naman, diba, pag tayo ay aalis, kung paano natin inihanda yung ating sarili, kung paano natin lahat kailangan bago tayo umalis, double check pa natin yung ating mga gamit kung nandito ba lahat, nandito yung passport. So, kaya yun nabuo yung aking message na isang malaking katanungan. Hindi lang para sa akin, para po sa ating lahat. Ang sabi nito is, handa ka na ba? Handa ka na ba? So, ang konteksto po natin is sa Mateo 25, verse 1 and 13, atin po ay ang parable of the 10 virgin. So, itong parable of the 10 virgin, basahin po muna natin. Samahan po ako niyo kung magbasa. Matthew 24. Kung babasahin po natin ang ating salita ng Diyos, ay pwede ba tayong tumayo? So, babasa tayo ng Word of God. Pasensya na kayo kasi babasa tayo. Kung ayaw, okay lang. Sige. Basahin po natin sama-sama. Sa 24, o sa 25, Matthew 25, ulit po. Matthew 25, ito po basahin sa NIV, Tagalog. Gusto ko sana basahin sa English pero mas maganda sa Tagalog. Ang kaharian ng langit
ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan, at ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 sa kanila ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga daladalang ilawan. Sa verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Verse 6, ngunit ng hating gabi, may mga sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin sila. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga ilawan. Verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Verse 9, ang sabi po ng matatalino, baka hindi ito magkasya sa atin lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ng 5 alagad, ng 5 dalaga, upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang ibang mga dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Nakikiusap sila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Sa verse 13, sa last verse 13, pagkatapos nila sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw man. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, Panginoon, amin pong ibinibigay at amin pong dinideklara na kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Kayo po ay Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral lang yung salita, maintindihan po namin, maramdaman po namin, maranasan po namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa oras na ito sa bawat isa na narito, na kailangan po namin maganda, hindi lamang sa kamatayan, maging sa pagbabalik mo. Panginoon, ikaw po ang siyang mangusap, ikaw po ang siyang magsalita. Gamitin mo lang ako, Panginoon, as a mouthpiece, Panginoon, daluyan ng iyong mga salita. At higit, Panginoon, buksan mo ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon, upang maunawaan ang mga nais mong iparating sa amin. Panginoon, inaanihan po namin ang Espiritu Santo, Panginoon, na pumoste sa bawat isa sa amin na ito, sa bawat kanto, Panginoon, ng lugar na ito. Upang anuman ang gawa ng kaaway, pagtatakip, upang Panginoon din namin maintindihan at malig ang nais mong sabihin sa oras nito ay amin pong winawasan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli, Panginoon, amin pong ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kawalhatian, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Opo na po tayo. Balik po tayo sa ating talata. Ito pong parable na ito ay isang babala. Amen? Isang warning. Maraming parable ang Panginoon na ginawa o ginamit. Lahat ito is warning. Kung ating titignan sa verse 24, ito po yung pinapangaralan ni Jesus, yung mga alagad niya. Ito po yung famous na pangangaral ni Jesus sa mga alagad niya. Sa verse 24, makikita natin, may nagtanong doon sa kanya. Ang sabi ng isang alagad, kailan ka darating? O kailan ang muling pagdating mo? Diba? Yung sabi, paano kami makapaghahanda sa pagdating mo? Yan po yung conversation ng mga alagad at ni Jesus. Doon po sa Mount Olive po sila nawanan. Tapos, ito po yung verse 25, ito yung kanyang tugon. Kaya makikita po na, then, or sabi niya, kung magkagayon, diba? Yung first verse natin, then, ibig sabihin, kung mangyayari, ito ang halimbawa. Parang hinalimbawa niya. So, ang warning po is babala. Amen? Kung ano natin kanyang babala. Maraming babala na nangyayari at maging sa nangyayari ngayon. Isa na pong babala yung Israel. Diba? Ito po yung sinabi ko nung nakaraan na kung bakit kailangan natin maging
yung nangyari sa Israel. Kasi sa Biblia, kapag ang Israel ay inatake, it is means na malapit nang dumating ang Panginoon. It is the last sign. Di ba? O yung may last pa sa inyo, pagbubuo ng second o third temple. At ang the last, yung trumpet. So yun. Pagpabala ba, kailangan ba natin sundin? Amen. Bilang kami mga driver, maraming warning kami na-encounter sa kalsada. Pag may warning nakita kami na bawal pumarada, hindi kami paparada. Pero minsan, bawal magbaba dyan. Kasi dito to sa Hong Kong, maraming warning. Pag sinabing double lane, huwag kang magbababa dyan. Pero minsan kami mga driver, hindi namin tinutupad yun. Bago kami magbaba doon, titingin muna kami sa paligid. Bakit? Baka may pulis. Pag may pulis, yari ang 550 namin. 550 namin. Although may warning na, pero hindi pa rin sinusunod o hindi pa rin ano. Kasi actually kasi kaya namin ginagawa yon. Kasi yung dito sa Hong Kong, ang layo ng babaan. Yung mga amo kasi minsan parang, ibaba mo ako dyan. Hindi mo pwede sabihin sa kanya, ma'am, magantay kayo, doon kita ibababa. Hindi pwede. Basta sanabi ng amo, baba mo ako dyan. Kahit double lane yan. Ikaw na lang, ang gagawin mo ngayon, titingin ka sa paligid, bago ka magbaba. Yon. At maraming warning sign din dito na nakita na dito ng malaking karatula na kapag ikaw ay nagparking dito, walang, di ba bro, sa close door, na walang warning, huhulihin ka agad. Ang daming nakaparada pa rin. Pag makakakita na ng mawawang, nag-aalisan lahat. Sabay alisan yun. No? Tapos nang umalis na, balik ka na naman. So, makikita natin doon, di ba? Minsan ang warning ay parang parang binabaliwala yung warning. Katulad po ng warning ni Noah, di ba? Binaliwala ito ng mga tao. Ano nangyari? Namatay ang mga tao. Ito is the first na ito po yung unang pagwasak. So, meron akong isang kwento tungkol po ito doon sa life story ko nung kami po nagsisimula pa lang kaming mga mananampalataya. Actually, may grupo ako na kami po ay isang banda po. Ako po yung singer and at the same time, guitarist din po ako. Tapos, Christian na rin kami. Tumutugtog na kami sa church. Isa po kami sa team, ng worship team. Tapos, buo kami na mga magkasama. Lahat na nasa worship ko, banda kami. Na nahiligan namin magkarate. Nagkarate kami. Kasi, inisip namin for self-defense. Magkakarate kami. Tapos, meron kaming star, kumbaga, pinakamagaling sa amin magkarate. Hindi naman siya totally magaling, pero siya yung marunong sa amin. Nung time na nag-exercise po kami, meron pong table, nag-guess po ninyo yung kwento. Sana mag-guess po ninyo, kasi ito po yung warning din. Na may nangyari pong, lahat po kami humiga sa lamesa, na may salamin. Makapal yung salamin na yun. Doon kami nag-sit up, o yung sit up. Isa-isa po kami nag-sit up. Makapal yun. Nung yung kaibigan ko na yun, best friend ko po yun. Yung best friend ko po na yun, nung siya na ang nag-sit up, umupo pa lang siya, nabasag na yung salamin. Ang kapal nun, nabasag yung salamin. Kasi yung time na yun, sasaba kami sa isang tournament. Sasaba kami, lahat kami sa tournament. Isa-isa kami sasabak sa tournament. Tapos, parang kinabahan kami, ano kayong ibig sabihin nun? Nabasag yung salamin nung siya ay pinaliwala namin yung warning na yun. Wala yan, baka mamaya siguro yung kakaupo lang natin, siguro lumupok hanggang sa mabasag nung siya. Last na siya. At nung time na kami po isasabak na kami sa tournament. Ako sana yung lalaban doon sa malaki, sa karate kasi mga black belt kami. Ako sana yung lalaban sa malaki. Pero, nagpalit ang isipan sabi niya sa akin, bro, ako lang yung lalaban dyan. Malit lang siya, mapayat. Sabi, parang inisip niya kasi siya, yung star siya magaling siya. Siya yun yung nabasag yung salamin.
Alam niyo po ang nangyari nung lumaban siya? Unang salpok, patay siya. Unang salpok, natamaan yung kanyang dapay. Nabasag yung dapay. Doon pumalat siya. Dinala namin siya sa hospital. Nakita namin yung warning na yun. Kung yung warning na yun is sineryoso namin, hindi sana siya mamamatay. Alam niyo, yung kaibigan ko yun, namatay sa harapan ko. Dinala namin sa hospital. Namatay habang alam niyo yung sitwasyon na habol, pam! Yung parang ganon. Yung parang, yung pinapump niya yung kanyang hininga, magkaroon lang siya ng hininga. Tapos, parang nagpaalam siya sa akin. May sinulat siya sa likod ko. Hindi ko rin naintindihan eh. May sinulat siya sa likod ko. Kakat siya namatay. Kung ang warning na yun, inintindi o inisip namin na isang babala, hindi sana kami sasabak. Pero ewan ko lang, baka siguro time niya na yun eh. Kasi ako sana ang lalaban eh. Kung ako lumaban, malamang hindi ko siguro ibang style ang gagawin kong atake. Kasi yung atake niya, yun yung laging ginagawa niya. So namatay po siya. So napakasakit na yung binigyan ka na ng babala, pero hindi pa rin natin sineryoso yung babala. Alam ko marami tayo dito. Maraming babala na binibigay sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng isang bagay, katulad po na nabasag o gano'n, pero hindi natin iniintindi. Kung iintindihin mo yon, dumating na yung panahon na yon, nangyayari na yung babala na yon, doon mo lang marirealize. Doon mo lang marirealize. So, bibigyan ko lang po kayo ng, ano pa lang yan, introduction pa lang po yun. Bibigyan ko po kayo ng istorya dito po sa parabola ni Jesucristo. So, ito pong marriage o yung kasalan na ito is tradition ng mga Jews, ng mga Hudyo. Amen? Isa pong tradition po ito na kung paano, kasi yun yung parang kaya si Jesus Christ nagbigay ng parabola regarding for the 10 virgins, yung pagkaasawa, pagkapapakasal. Kasi yun yung tradition ng mga Jews. Sa tradition ng mga Jews, sige, sa tradition muna natin mga Pilipino, o sa buong mundo, bago ikasal, anak muna. Amen? Di ba? O kayong ano. O magsasama muna. O maglilipin muna. Totoo yun. Hindi to, pero may tradition din tayo. Anak, magsasama, bago ikasal. Amen? Di ba? O, pero kung totoo naman, siyempre, marriage muna. O ano muna, court muna, tapos marriage, tapos magsasama. Pero maraming nangyayari ngayon, nagsasama na walang kasal. O buntis muna bago ikasal. Di ba? Mahihira ka na makakita na nagpakasal tsaka siya nagkakaanak. So yun, dito sa tradition ng mga Jews, intindihin po niya, dito sa tradition ng mga Jews, meron silang tinatawag na pagkakasundo. Diba? Sa pagkakasundo muna. Ibig sabihin, ako, may anak akong lalaki, hindi pa balit pa lang, o baby pa lang siya, pagkakasundo ko na siya sa anak ni John, na babae. Ibig sabihin yun yung parang yung tradisyon ng mga Jews. O sa tradisyon ng mga Muslim, gano'n, di ba? Minsan yung babae, hindi mo pa makikita mo na lang pag ikakasal ka na. So yun yung tradisyon ng Jews na una, pinagkakasundo. Wala, baby pa lang, pare, gano'n. Parin yun. Yung anak mo, anak ko, pagkakasundo natin. Po yung tinatawag na betrothal. Betrothal sa mga Hudyo. At pagkatapos nun, nagkasundo na, o iba, ikakasal na. O ano na, malapit na yung kasal. Pagkakasundo, nagkaroon na ng marriage. Hindi mo na sila magsasama. Sana na-gets ko ninyo. Hindi mo sila magsasama. Siguro mga 1 taon. Nagkaroon na sila ng engagement. Nagbigay na ng papakasal na tayo. Ganun. Tapos, hindi mo sila magsasama. It means, yung lalaki, gagawin muna yan, magpupundar yan. Patatayo ng bahay. At pagtapos nun, pag nakapundar na siya, siguro mga 1 taon, tsaka niya ngayon, babalikan yung kanyang asawa. At doon magsisimula ang kasal. Yun po yung istorya ng marriage sa Jews. Amen. Tsaka yung wedding, tsaka yung peace, yung ano. So, dito po sa ating
sa ating tinatalakay, meron po akong binigay na mga critical word. Critical word. Amen? Kung makikita po ninyo dun sa talata na first pa natin, may 10 virgin. 10 virgins. O yung mga abay. Makikita po natin sila doon na lahat sila nakapangkasal. Diba? Pag sinabing kasal, siyempre naka-wedding dress. Amen? Dito po, meron po akong bibigay na critical word. Yung mga, woman is represent church. Ang woman na sinasabi ito ay nagre-representa ng simbahan. Ibig sabihin, ang talinghaga na ito ni Jesus ng 10 virgin ay sa mga Christian sa nasa loob ng simbahan. Hindi sa labas, di ba? Dahil hindi naman, nasa loob ng simbahan ang ibinibigay ng Diyos patungkol sa talinghaga. So, women represent church, virgin. Anong inyong naiisip kapag virgin? It is represent of purity. Purity. Sa Revelation 12, mababasa po natin yung purity. Kung pagsasamahin natin, totoong church. Diba? Pure church. Babaeng virgin. Pure church. Intindihin po ninyo kasi ito po yung mga critical word na nakita ko po dito. So, virgin is representing purity. Woman is represent church. So, nag-i-speak si Jesus sa loob ng church. And then, the third, lamp and light. Anong represent ng lamp and light? Ikaw, bilang isang Kristiyano. So, sa Psalms 119 to 105, your word is the lamp for your feet and a light of my path. Ibig sabihin, yung lamp nagre-representa ng pananampalataya mo. Ikaw yun. Then, oil. Oil representing Holy Spirit. So John 3:5, truly I say to you, unless the one be born again of water and Spirit, you cannot enter to the kingdom of God. Okay, ulitin ko Women represent church. Virgin represent purity. It means pure church. Then lamp and light represent you and I, Christian na nagliliwanag. And then oil, Holy Spirit. Diba? Yan ang makikita natin sa loob ng simbahan. Pag walang mga yan, walang Espiritu, ito po yung tinatawag na pie foolish. Okay, dako po tayo sa 10 virgin. Binigay ko lang po sa inyo yung mga critical word para maintindihan po natin. The 10 virgin. The 5 first virgin is called foolish. Amen? Bakit sila tinawag na foolish? Meron po kayong idea? Bakit sila, bakit tayo sa 10 virgin? Bakit sila tinawag na 10 virgin? Because they are foolish. May lampara, pero walang laman. Diba? May ilawan, pero walang gas. Yan. Professed Christian, parang pag sinabi, kung makikita po ninyo isang Kristiyano, malalaman nyo kung anong Kristiyano dahil sa kanyang gawa. Pag sinabi, Kristiyano ka ba? Oo. Diba? Kristiyano ka? Oo, Kristiyano ako. May ID ka. Ano ID mo? Cornerstone. Cornerstone. ID mo, Cornerstone. Anong pabango mo? Idea. Christian Dior. Wow! Ako, Christian Dior. Amoy Christian Dior. Di nga. Amoy mo katabi mo na amoy Christian Dior. Baka naman, Victoria's Secret. Bakit Victoria's Secret? Dahil itong pulis na to, maraming sikreto. Tulad natin, maraming Kristiyano, may sikreto. Amen? Maraming tinatago. Kristiyano ka, pero marami kang sikreto sa buhay mo. Ako, totoo lang, sabi ko sa inyo, nung matagal na nandito sa Hong Kong,
Pag umuwi ako sa Pilipinas, hindi ko sinisikreto ko na Kristiyano ako, na nakabalik na ako. Niyaya ako ng kabarkada ko, inom tayo, inom! Oo, kasi yun ganyan. Pagdating dito, church today. Di ba? Maraming Kristiyano na ganun pa rin ang buhay. Nagsasabing Kristiyano, pero walang laman ang kanilang pananampalataya. It means, may lampara ka, pero wala kang ilaw. Hindi ka nagliliwanag. Hindi ka nakikita ng mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa katrabaho, na ikaw ay Kristiyano. Bakit? Kasi sikreto, Victoria's Secret ang pabango ko. Diba? Hindi ako Christian Dior. Nabi Christian Dior, ang bango, nangangalamuya. Alam niyo, nung last Sunday, nung may bisita tayo, iba yung pakiramdam ko nung niyakap ko yung pastor. Parang tumalon yung aking espiritu. Tuwa-tuwa, totoo. Nag-iinit yung aking espiritu. Ganun lang ako nakaranas. O maraming bagay na nararanasan ko na kapag may nakaka-encounter ako talagang reverend pastor, pag niyakap ko sila, tumatalon yung espiritu ko. Amoy Victoria, amoy Christian Dior. Amoy Christian Dior. Amoy Christian. Malalaman mo, Kristiyano talaga sa magitan pag di ba? Amoy Christian Dior, hindi amoy Victoria's Secret. Na maraming sikretong Kristiyano. So yun. Sa verse 2, ang 5 sa kanila ay tinawag na hangal. Foolish. Bakit sila tinawag na hangal? Because walang laman, walang extra oil. They are foolish. May lampara pero walang laman, may ilawan pero di nagliliwanag. Walang langis, walang Holy Spirit sa kanilang buhay. Alam niyo po, importante sa isang Kristiyano, may Holy Spirit. Diba? Amen? Tayo ka man ng tayo rito, pakanta ka man ng pakanta dito, tugtog ka man ng tugtog dito, kung walang Holy Spirit, isa ka rin walang laman. Walang laman. Simpa ka man ng simpa rito, araw, linggo-linggo, pero walang laman, ikaw yung tinatawag na foolish. Yung hindi mo ipinamumuhay yung pagiging Kristiyano mo. Konting bagay, konting problema, sumusuko tayo. Konting, Kristiyano, sabihin matatagal ng Kristiyano, pero pag may dumating na problema sa buhay natin, ayoko na. Mas magandang, balik na lang ako sa dati. Ganon. Meron akong isang kwento. Marami akong kwento. Ito yung tungkol po sa isang pastor. Pastor, sinubok yung kanyang pananampalataya. Merong kumatok sa loob ng church nila, church nila. Tak, noon. Bilang isang pastor, nakita niya isang lalaki, duguan, may dalang itak. Sabi ng pastor, ano nangyari sa iyo? Ano kaya? Ano nangyari sa iyo? Naano ito kwento na to? Nakakatuwa, di ba? Doon ako ano nangyari sa iyo? Bakit puro dugo ka? Bakit may dala kang itak? Sabi ng lalaki, pastor, nakapatay ako. Nakapatay daw siya. At ano ng pastor? Bakit? Ano nangyari? Pastor, nagtalo kami, kaya pinatay ko siya. Ano naman ang pinagtalunan ninyo? Sabi ko, pastor, walang Diyos, pero pinipilitan niya, meron Diyos. Sabi ko, wala. Sabi niya, meron. Kaya ang ginawa ko, pastor, pinatay ko siya. Diba? Tapos sabi nung, ngayon, pastor, tatanungin kita, tutubang may Diyos? Sabi nung pastor, siguro, parang, dati, ikaw ba naman papatayin ka, diba? Papatayin ka eh. Ibig sabihin, ito yung, yung sample na hindi mo kayang panindigan kung ano ang mga. So, di ba, parang, ikaw ba naman, sasabihin, may hawak na bulok, diba, nakapatay dahil sa pagtatalo na may Diyos o walang Diyos. So, lang yun, palatastas lang yun. So, ito po yung mga Kristiyano na, 5 Kristiyano po tayo, 5 foolish Christian, o 5 foolish virgin.
So, napaliwanagan na po natin na ang parabol ito is sa loob ng simbahan. Sa ating mga mananampalataya po yun. So, walang laman, pero may liwanag. Marami pong ganyan, amen. Nagko-confess Christian, pero wala sa kanilang mga buhay na sila ay mga Kristiyano. Amen. We hope na, alam nyo kasi, yung time na parabola ito, lagi 50-50. Tingnan mo yung katabi mo, kung may sasama sa pagdadagit ng Panginoon. Lagi 50-50. Totoo, ang Diyos talaga laging may ano yan may si Jesus Christ ba. Kaya tulad nung damo at tigos, laging mayroong ano, di ba? May totoo at mayroong hindi totoo. Di ba? Kaya sa loob ng simbahan, maniwala kayo sa 50-50 yan. 15 dadagitin, 15 may iwan. Ay, biblical, ano yan? Biblical word yan. Diba? Sabi nga, diba, na sa Mateo 24 na, isa ay iiwan, isa ay kukunin. So, biblical yon na ibig sabihin, sa loob ng simbahan, marami pa rin may iiwan. Dahil Victoria's Secret. Victoria's Secret. Maraming lihim. Kristiyanong maraming nililihim. Ang isa pa doon, ang tinawag na pulis, sila po ay hindi marunong magpatawad, hindi mapagbigay, sila ay may pananampalataya, walang kalakip na gawa. Nananampalataya, pero hindi gumagawa sa kanilang pananampalataya. Bilang isang Kristiyano po, dapat meron tayong laging gawa. Kung naniniwala ka na bibless ako ng Panginoon o pagpapalain ako ng Panginoon, dapat gumawa ka rin. Diba? Although sinasabi po na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Totoo. Kasi ang kaligtasan po is gift ng Panginoon. Hindi mo na po ito kailangang pagsikapan pa. Pero ang pananampalataya, din na sinasabi sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin, nananampalataya ka pero hindi mo alam kung ligtas ka o hindi. Parang yun yung ano. Sige ka pa rin simba pero hindi ka pa rin sigurado sa iyong sitwasyon. Kung ikaw ba'y maliligtas. Diba parang ganon. Gusto mo pa isang kwento? Isang kwento ulit. About regarding sa pananampalatayang walang gawa. Okay? Meron daw pare naman, para hindi kayo ma-antokin. Gusto ko mas maraming kwento. Meron daw isang pare. Tapos, sabi sa bata, gusto mo bang sundin ng Diyos ang hinihiling mo? Sabi ng bata, opo, pare, father. Okay, magsulat ka sa papel ng gusto mong hilingin at isuksok mo sa ilalim ng berhen. Ilalim ng berhen. At mangyayari ang iyong hinihingi. Di isang taon, wala naman. Pakatlawang taon, suksok pa rin siya ng suksok. Ito pa rin yung kanyang hinihiling. Alam niyo kasi yung hinihiling po niya is gusto niyang magkaroon ng bisikleta. Bisikleta, ha? Suksok. Pangatlong taon, suksok pa rin siya. Wala namang nangyayari sa suksok pa rin. Hiling ka hiling. Puro yun lang, wala siyang nanak. Apat na taon na, nagsuksok pa rin siya. Nagsimba pa rin siya. Kahit hindi niya nakukuha yung kanyang kahilingan. Naglagay pa rin siya, nagsuksok pa rin siya. Ngayon, pinuha niya yung berhen. Nilagay niya ngayon sa bag niya. Belt bag yun. Nagtanong yung pastor, bakit mo kinuha ang berhen? Susuli ko to, pastor. Ay, father, kapag binigay na sa akin yung hinihingi kong bisikleta. Sabi na, pag di mo binigay itong bisikleta hinihingi ko, hindi mo na makikita nanay mo. Sabi sa Jesus Christ. Di ba? Bigyan ganon. Sabi, pagpapalain ka. Paano ka pagpapalain kung upo-upo ka lang dyan? Hindi ka naman kumikilos, hindi ka naman nagtatrabaho. Di ba? Marami sa akin ang gusto, one click, himala. Di ba? Gusto ng isa, gusto kong magkaroon yan. Kaya hindi naman nagtatrabaho. So, alam niyo po yung istorya na yon is, ano po siya, isa pong aral na bilang isang mga Kristiyano, hindi lamang tayo dapat
dapat meron din po tayong kalakip na gawa. Amen? Hallelujah! Nandiyan pa po ba kayo? So, nasa ano pa lang po tayo ha? Nasa 5 foolish virgin pa lang tayo. So, balik po tayo. Sa verse 24, sa 38, Matthew 24:28, ng mga araw na yon, bago bumaba ang mga tao, nagsisikain ang inuman, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang pumasok si Noah sa barko. Sa verse 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog silang lahat. So yun po yung scenario. At punta naman po tayo dun sa 5 wise virgin. Ito naman yung mga nagliliwanag na, meron pang mga daladalang extra. Ano ibig sabihin nun? 5 foolish ha? Sila po yung mga mananampalataya talaga. Totoong Kristiyano, mananampalataya. Sila po yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang totoo lang po, paano maliligtas ang tao? Anong sabi ni Jesus Christ? Yung taong sumusunod sa utos ng aking Ama. Ito po yung wise. Ano po yung ipinag-uutos ng Panginoon? Mahalin mo yung kapwa mo, maging mapagbigay ka. Ano po, di ba? Marami po yan. Gusto mo, isa-isahin po natin. Ito po yung mga willing to obey, sumunod, kahit nahihirapan, pero sige pa rin. Kahit nasa gitna ng umulan, pero sige pa rin ang pananampalataya, sige pa rin ang pagpupuri sa Panginoon. They are not hypocrites. They truly forgiven other. Totoong nagpapatawad. Hindi yung parang nagpapatawad ka tapos kinabukasan, ganoon na naman. They love others, especially they don't love yung mga hindi karapat-dapat mahalin. You know the important things. They know the important things in their life. Alam po ninyo kung ano yung importante sa buhay natin. Di ba? Ano yung importante sa buhay natin? Importante sa buhay natin yung tuparin ang kalooban ng Ama. Ano po yun? Alam nyo, ikaw lamang nakakaalam po ninyo. They generous. Pagbigay. Alam nyo, isa pa rin regarding sa generous. Kung ewan ko napansin ni Pastora Kato, nung kami nasa, yung may tatlo tayo bisita, mga pastor. Napansin ko doon, yung sinabi ng isang pastor na, I will have something for you. Diba, Pastor? Alam nyo yung nangyari? Bumunot yung pastor. Kung ano yung nabunot niya sa bulsa niya, yun ang binigay. Hindi nagbilang yun, ha? Kung anong laman ng bulsa niya, yun yung kanyang inabot. Yung isa din, kung ano yung laman ng bulsa niya, yun din ang inabot niya. Eh kung iba yun, baka bibilangin eh. Ito pinakamalit. Ito, arsoin nyo yan sa church. Pero nakita niyo yung time na yun, nung last Sunday, talagang na-bless ako. Kung ano yung laman ng bulsa niya, hindi siya nag-alingalangan. Baka kailangan ko to kasi turista kami dito. Baka binulot niya. Yun ang laman. Nagulat na lang kami, ang laki pala ng ibinigay. Diba? This is the sign na talagang generous yung tao na ibinibigay kung anong laman ng kanyang buhay. Kung anong meron ka sa buhay mo, yun yung ibinibigay mo para sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Talagang nag-bless ako noong time na yun. Akala ko babalik eh. Hindi na babalik. Pero totoo. Yun yung observation ko. Ang laki ng binigay yun, hindi talaga nagbilang yun. Kung ano yung nasa loob ng bulsa niya, yun yung inabot niya. This is the generous. Napaka-generous. Isa po yun sa mga wise. Generous. So, mapagbigay. They keep their promise. Yun. Okay ha? Yung pag may pinangako ka, dapat tinutupad mo. They keep their promise. They don't cheat on their taxes. It means, sa pagbibigay, sa pagtatides. Ito yun. Ano tayo sa 5 wise ha? Nagtatides. Yung totoong Kristiyano, nagbibigay ng 10% sa Panginoon. Yan. Dahil alam niyo po, bakit?
Kasi hindi naman atin itong pera. Istorya uli. Istorya na naman. Regarding sa pagbibigay. Meron daw isang mayaman at isang kulubi. Isang mayaman at isang kulubi. Nilapitan ng kulubi yung mayaman. Sabi niya, tulungan mo naman ako. Bigyan mo naman ako. Yung namamalimos, baga namamalimos siya. Sabi nung mayaman, gusto mo tulungan kita? Sabi kasi ng kulubi, mukhang mayaman ka. Sabi niya ng mayaman, sige, tutulungan kita. Hindi na kita bibigyan. Bagos, gagawin pa kitang kasosyo sa negosyo. Kasosyo sa negosyo, ha? Kasosyo. Yan, parang gagawin kitang kasosyo. Anong, sabi ng kulubi, anong business po yan? Magtatayo ko ng bigasan. Bigasan? Ikaw ang magbebenta ng mga bigas ko. Ganon. Ikaw ang magbebenta ng mga bigas ko. Sabi nung lalaki, ng kulubi, sige, maganda yan. At hati tayo sa lahat ng kikitain. Manyan nyo ano. Pero sabi nung mayaman, hindi. Sa'yo lahat, bigyan mo lang ako ng 10%. 10% lang kukunin ko sa'yo. It means, pag kumita ka ng 1,000, bigyan mo sa kanya yung 100. Ganon. Pero sabi nung, hindi, hati tayo, 50-50. Yabang ko eh, no? 50-50. Pag kumita, 50-50 tayo. Tapos, hindi nga, 10% lang. Ganyan, 10%. O, sige. Andun yung mahirap, nagpursige, magbenta. Buhat dito, buhat doon. Lako dito, lako doon. Hanggang yung mayaman, medyo umangat na. Oh, meron na sakyan, hindi na siya nag-ano. Kada buwan, pupunta yung mayaman sa kanya para kunin yung pinag-usapan nilang 10%. Oh, 10%. Oh, bigay. Hanggang na talagang tumagal. Parang hindi fair. Parang gano'n, di ba? Parang hindi fair. Ako ang nagpapakahirap, buhat dito, karga din. Siya, pagdadating na lang ng isang beses ng buwan, kukunin na lang yung kanyang share, 10%. Parang hindi pwede ito. Parang ako nagpapakahirap, tapos siya, hihingi na lang kapag pupunta na lang para humingi. Parang gano'n. Tapos, sabi niya, hindi na ako papayag, dumating kung ngayon yung mayaman para kung ng ay, hindi na kita bibigyan. Ako ang lahat, akin lahat. Ako ang pagpapakahirap. Ako nagpapakapagod. Halos hindi na ako natutulog para lang sa negosyo mo. Hindi na, akin na ito lahat. Umalis yung mayaman. Pero alam niyo yung aral dito? Hindi ka yayaman kung hindi dahil doon sa mayaman. Hindi ka uunlad, hindi dahil doon sa nagbigay sa iyo. Amen? At yung 10% is napakaliit lang yun. Ano tayo? Hinihingi. Ibig sabihin, lahat po tayo is a business partner ni Jesus Christ regarding po dito. Kaya, dito po, makikita po, ang totoong Kristiyano is totoong nagbibigay. Hindi nagdadamot. So, yun po yung aral. They don't cheat on their taxes. They long to return to Jesus. They are humble, di magpamataas. Maraming Kristiyano po, medyo mga matataas pa ang ego. Di ba? Na ayoko umupo dyan. Ano ko, tapos uupo lang ako dyan para makinig. Hindi ba? Itong ginagawa natin is a simple humbleness na dapat nandun tayo, pero dito tayo nakaupo. Alam niyo po, nung naging Kristiyano ako, unang-unang inalis sa akin ng Panginoon is yung pagmamayabang. Unang-una po, ang ibinigay sa akin ng Panginoon is maging humbleness. Nung pagtanggap ko kay Jesus Christ, since 2020, bago pang ako bagong graduate ako ng high school, tinanggap ko si Jesus Christ. Unang-unang inano sa akin yung pagiging humbleness. Bakit? Sumama ako sa isang youth camp ng church namin. Tapos, merong yung pastor doon, first time ko yun hindi pa ako masyadong hindi pa ako marunong manalangin eh. Kasi, yun talagang, dinala talaga ako ng Panginoon sa isang youth camp. Pagkatanggap ko Jesus Christ, dinala ako sa youth camp. Doon ako
doon ako parang piniga ng Panginoon. May nagsabi sabi ng pastor, lalabas tayo, pupunta tayo sa palengke. Pupunta kami ng palengke. Ano gagawin sa palengke? Mangangaral tayo doon. Sige, mangangaral pala. Mangangaral kami. Totoo, mga bata pa kami noon, mangangaral kami. Pero kumuha kayo ng kapartner nyo, isa-isa, dalawa. Okay, tuwa pa ako, tuwa partner. Tuwa kami ng bago kasi pag bago, syempre, medyo tuwa ako. Ang gagawin ninyo dito is yung isa mag-share. Habang nag-share yung isa, ikaw nakasama, luluhod at mananalangin para sa akin. Ulit ako, hindi naman ako marunong mag-share. Hindi pa ako marunong mag-share ng gospel nun eh. Siyempre, yung kasama ko, siya yung mag-share. Ako ngayon ako yung luluhod at mananalangin para sa kanya, kaligtasan. Talaga, ito. Pero alam nyo, ginawa ko po yun. Lumuhod ako. Nananalangin hindi para sa taong yun na pinagpapagpapagpapag. Lumuhod ako dahil, alam nyo, binaba ako ng Panginoon. Sabi ko, hindi ko kaya gawin ito, pero ginawa ko. Para sa taong yun. Totoo, doon na unang-una na di ko makakalimutan, unang-unang inalis sa akin ng Panginoon is pagiging mataas, pagiging mayabang. Kaya bilang mga Kristiyano, dapat humble, maging humble na tayo. At isa pang kwento, kung paano ako narito sa, talagang ang istorya is yung paano talaga ako inano ng Diyos, yung pinigat ng Diyos. Nung nasa agency ako, galing po akong Saudi. Ko lang po sa inyo, konting kung paano ako nakapunta dito sa Hong Kong. Kung paano ako naging kasama po ninyo. Although wala akong kaplano-plano dito sa Hong Kong, hindi ko alam ng Hong Kong na ito. Pero nung nasa Saudi ako, alam niyo na, naikwento ko na sa inyo yun, di ba? Yung parang ako yung leader, ko lang ulit, sa mga hindi pa nakakadam, kung paano ako nakapunta doon sa Hong Kong. Ako yung leader ng isang union doon sa trabaho po namin sa kumpanya namin. Hindi kami pinapasahod, kaya sabi ko sa mga tauhan ko, huwag tayo magtrabaho. Trabaho, tapos wala naman pala tayo sinasahod. Paano yung mga mahal natin sa buhay? Mamamatay tayo pare-pare. Hindi kami nagtrabaho. Naglalakad kami sa disyerto. Para pumunta kami ng consulate. Ang layo. Siguro mga isang oras namin nilalakad sa disyerto papunta lang doon sa bayan para punta namin yung consulate o yung labor. Pero hindi kami iniintindi ng labor. Alam niyo yung one time sa gabi, may pumuntang pulis sa kwarto ko. Kasi ako nga ako yung nag-udyok sa mga tao. Sabi niya, pumasok na kayo kung di kukulong ka namin. Ikaw ang leader. Bawal yan dito sa Saudi yung mga ginagawa ninyo. Totoo, di ba? Bawal yung mga ganyang mag-strike ninyo. Mag-strike na. Tinakot ako. And, patuloy pa rin. Hindi na ako pumapasok. Andun na lang ako sa kwarto ko. Pero, yung mga kasama ko, sige, bahala kayo, gusto yung pumasok. Pero, hindi na ako papasok. Ang ginawa sa akin, pinuha ko ng tao. Dinala ko sa isang probinsya. Na mga kasama ko roon is mga Indiano, Pakistani. Na kung nagkwento ko na sa inyo, mga kasama ko mga Pakistani sa kwarto. May mga Pilipino pero mga busy. Ibig sabihin, diyan ka muna, nilagay ako dyan. Wala akong trabaho, wala akong kita, wala akong Alam niyo, nakita ko doon, bahala ka na, Panginoon, kung saan mo ko dadalhin. Ayun, hindi ko alam bakit dinala ko dito ng Panginoon. Dito ako dinala. Yun yung simula. Yung nakipagkasundo ako sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, kung aalisin mo ako sa lugar na ito, babalik ako sa iyo. Totoo. Yun yung parang condition. Kasi yung time na yun, parang wala na na parang bahala ka na kung anong mangyayari sa akin dito. Kung mamamatay ako dito sa lugar na ito, kasi parang, inipit na ako ng kumpanya. Pero alam nyo, yung sinabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang gusto mo akong maglingkod sa iyo, alisin mo ako sa lugar na ito. Inalis ako ng Diyos, dinala ko sa Hong Kong. Ito ako ngayon, maglingkod sa Panginoon. Nakipagkasundo kasi ako sa Panginoon. Pero alam niyo kung dumaan na naman ako sa isang matinding pagpapakumbaba. Nung nasa agency ako, kasi nung napunta ako dito, turista lang ako. Hanap ako hindi ko alam kung bakit ako nagtagal dito sa Hong Kong. Alam niyo, ang nangyari sa akin noon, nasa aeroplano, lumabas lang ako.
Kasi may connecting flight ako to Philippines. Saudi to Philippines, to Hong Kong, Hong Kong to Philippines. Tapos, hindi ko lang alam, basta naglakas loob akong lumabas ng airport kasi yung connecting flight ko is more than 5 hours pa. Lumabas ako ng Hong Kong, sabi ko sa taxi, oh, sir, English dali mo ako sa isang pinakamurang hotel. Doon ako dinala, doon kina Louis. Kaya alam ko yung storya doon sa lugar nila Louis, doon sa Chongqing. Alam ko yung storya dyan. Ang kalakaran dyan. Tumira ako dyan. Tapos, nag-isip akong magtagal dito. Mag-apply ako sa mga agency. Hanap ako agency, tanong-tanong ako, agency. Punta ako agency. Nag-apply ako. Wala, hindi kailangan. Ano lang to para baka mamaya gawin ng mga partner ninyo. Yung mga, akin lang to. Punta ako agency. Ang daming agency ko na napuntahan. Tapos nung 14 days tayo, di ba dito? Nung after 14 days, maubusan na ako ng visa, lalabas ako ng China. Ikot, doon lang airport to 8 lang ako, airport to airport. Babalik na ako dito. Ang swerte ko nga nun eh. Yung ginawa ko na yun, nakalimang balik-balik ako sa China. Nung parang alanganin ako sa China, punta naman ako ng Macau. Doon naman ako sa Macau. Doon ako nag-iipon. Kasi doon sa Macau, maraming visa doon eh. 1 month visa ang Macau. Part-time ako doon, part-time para magkapera. Tapos, kung maubusan na ako ng visa doon sa Macau, punta na naman ako Hong Kong. 14 days na naman, another 14 days. Diba? Pagtapos ng 14 days, punta na naman ng Macau, another 1 month. Alam nyo, ubus ang pera ko noon. And then the last time na talagang ayaw ko na. Uwi na ako ng Pilipinas kasi parang ang hirap makaharap ng trabaho na lalaki. May isang agency tumawag sa akin. Gusto mo bang magpa-interview? Oh, tuwan-tuwa ako. Sige, oo ba? Ito nga natin. O sige, punta ka mamayang gabi. O bukas ng umaga. Linggo pala yung linggo. May gustong uminterview sa'yo. Okay, ano yun? Canadian. Ang taba. Pinausap ako. Sabi sa akin marunong ka bang magmasahe? Hindi mo ako marunong magmasahe. Taba na eh. Marunong ka bang magmasahe? Sabi ko, marunong. Sabi ko na yun, para lang pirmahan. O sige nga, masahin mo ko. Dito? Sabi ko dito, ang daming Pilipina. Dahil nag-agantay mag-interview, Pilipina. Kaya ako lang lalaki. Sige, masahin mo ako sa paa. Parang sabi ko, kakahiya naman. Engineer ako dun sa Saudi. Tapos dito magmamasahe. Parang gano'n, foreman ako sa Saudi. Tapos dito magmamasahe. Alam nyo, habang binamasahe ko yun, talagang pigang-piga ako. Nakikita ko ng mga Pilipina. Talagang pigang-piga ako. Talagang binasahe ko yung paa, yung anong masahe, yun naman sila, gano'n naman. Binasahe ko talaga siya. Talagang yung time na yun, talagang piniga ako ng Panginoon sa pagiging talagang inhumble, nagkaroon ng humbleness sa buhay ko. So, sa kasabang palad, pinirmahan niya ako. Diba? Ang gusto talaga is last 2 minutes. Pinirmahan niya ako, kaya nandito ako ngayon sa Hong. Kaya, eto, yung pangako ko sa Panginoon, dun sa Saudi, na alisin mo ako sa lugar na ito, maglilingkod ako dito maglilingkod ako sa hindi ko alam bakit dito niya ako dinala. Kasi, alam niyo sa totoo lang, ang pinaka-weakness ko is babae. Sa Saudi, babae. Pero bakit? Dito sa Hong Kong pa ako dinala. Talagang inalis ako. So, ang weakness mo, babae, tapos dito ako sa Hong Kong dinala. Puro babae dito. Walang isa lang lalaki. Di ba? Uwalis doon. Yun yung parang, sige nga, tingnan nga kita. Kung talagang susunod ka sa akin. Parang gano'n, punta kita dito sa Hong Kong. Di ba, napakahirap ang lalaki sa Hong Kong, pero sa kasawiang palad. Nakipag talagang sabi ko, Lord, bahala ka. Kahit sa mo ko dalhin. Kahit sa Pilipinas, okay lang. Dito ako dinala ng Panginoon sa Hong Kong. So, yun. I hope na may natutunan kayo doon sa pagiging humble. Na talagang ang Diyos talaga talagang ka niya. Tawag doon, pipigain ka. Yung parang mo sa buhay mo, alisin sa iyo para maging maging effective person. Di ba? Kasi kung mag-share ako sa inyo ng humbleness, kung ako naman hindi humbleness, anong mapatututunan ninyo? Di ba? Kaya yun yung nais ng Panginoon
Kaya doon po yung napasok yung 5 wise virgin. It's the humbleness, and they don't boast, they grateful, or they are grateful, they don't curse, hindi po siya na, ito po yun na tayo. They trust God, they confront, hindi sila sumasamba sa mga Diyosan, they have spiritual wisdom. Ito po yung 5 wise, meron silang spiritual wisdom. Importante po ito sa isang mananampalataya, yung spiritual wisdom. Diba? Hindi tayo aanga-anga pagdating sa ating ginagawa sa pananampalataya. Na sinabing, punta ka doon, punta ka naman doon. Diba? Kailangan meron kang wisdom. Okay. Dako na po tayo sa ang una po natin is the 10 virgin, and the second is the bride. Dito sa bride, ito po ang nangahulugan, the second coming. The second coming of Jesus Christ. Pero bago dumating, may babala. May sumigaw. Narito na siya! Diba? Anong version na binasa natin? Parating na ang lalaking ikakasal. Ibig sabihin, bago dumating si Jesus Christ, meron tayong maririnig na sigaw o trumpet na nagsasabing narito na. This is the second advent of Jesus Christ. At pagdating ng Diyos, at pagdating ng second advent, narito na ang paghuhusga. Amen? At that time, na iihiwalay niya na ang tupa at ang kambing. Yun, di ba? Nakita niyo na naman? Laging merong may tupa at ang kambing. Separation of the sheep. Ito po yung mababasa po natin sa 1 Thessalonians 5:19. Basahin po natin. Okay na. Doon po tayo na ang pagdating ng Jesus Christ ay magkakaroon ng separation ng goat and sheep. Yung sheep, ito po yung sheep, yung sumusunod, who obey. Yung goat, ito yung hindi sumusunod. Mga goat, parang ganun pa rin. Wise man and foolish woman. Hindi sumusunod. Basahin mo sa Galatians 6:10, kaya nga basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na mga kapatid natin sa pananampalataya. Believer, sa atin pa rin, sa loob pa rin ng church. Sa loob pa rin. Alam niyo, concern na concern si Jesus Christ sa loob ng church. Diba? Concern na concern ng Diyos, si Jesus Christ sa mga mananampalataya. Sa atin, na nandito sa loob ng church. Concern po siya. Alam po ninyo, may dalawang bagay po tayo na kapag dating ni Jesus Christ ito. Doon tayo yung sa bride, it is Jesus Christ, yung bride, di ba? Ibig sabihin, yung pagdating ni Jesus Christ, meron pong time, ito po yung natulog yung mga virgin. Sila po yung mga natulog na virgin. Ibig sabihin, nasa stage ng paghihintay yung 10 virgin. Ano ko lang, i-recap ko lang. Nasa stage ng paghihintay yung 10 virgin. At habang sila naghihintay, nakatulog po sila. Ibig sabihin, itong ginagawa natin, it is a stage of waiting. Naghihintay po tayo sa pagbalik ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan babalik. Pero doon sa ano ng mga Hudyo, yung marriage doon, usually gabi, dumarating yung bride. Gabi, dumarating yung bride. Minsan yung kasalan doon is gabi. Kaya, nakatulog po yung 10 dalaga. O ibig sabihin, 10 dalaga, nakatulog ang church. Nakatulog. Huwag tayong natutulog habang naghahantay tayo sa Panginoon. Diba? Meron po akong dalawang bagay. At sa pangwakas ko po, dito ko na po wawakasin ng ating, alam ko mahaba na. Ang tao po, meron pong dalawang bagay na hindi matatakasan. Diba? Amen?
Amen. Ang una, kamatayan. Lahat po tayo dadaan sa kamatayan. Walang exempted. Kahit sabihin mo, yaman ka, kaya mong bumili ng mga vitamins sa katawan mo, mamamatay at mamamatay ka pa rin. Amen? Hindi mo may iwasan ng mamatayan. At ang pangalawa, ang paghuhukom. Judgment. Darating ang groom, darating si Jesus Christ, hindi para iligtas ka, kundi para hukuman ka. Ang pangalawang pagbabalik po ni Jesus Christ, narito po siya para maghukom na. Siya ay dumating para isang hari na o mag-judge ng mga tao. Yung pangalawang pagbabalik, yung unang pagbabalik ni Jesus Christ, alam niyo po kung anong unang pagbabalik, yung si Jesus Christ ay ay pinanganak. Ang chance mo, ando doon na. Yung dumating si Jesus Christ, yung first advent ni Jesus Christ, alam niyo, doon pa lang, inihanda na tayo ng Diyos. Nung bata ka, yung anak mo, di ba, kung paano ihahanda mo, paano maglakad, paano makapaglakad, hanggang sa paglaki po niya. Nung nagkaisip ka, ito na yung simula ng paghahanda mo para sa pagbabalik ng pangalawang pagbabalik ni Jesus Christ. Kung ibig sabihin, ako 20 years old ako, nung tinawag ng Panginoon, ngayon 45 na ako, 47 years old, binigyan niya ako ng Panginoon ng ilang taong paghahanda sa sarili ko. Kung mamamatay man ako ng 70, mahaba pa rin ang paghahanda ko. Kung ikaw tinawag ka ng Diyos na 50 years old ka na, kung mamamatay ka ng 70, meron kang 20 years na magpaghahanda sa pangalawang pagbabalik ng Diyos. Yung first advent po, yun po yung lahat ng pagkakataon ibinigay ng kaligtasan ng Panginoon, tanggapin mo. Sa pangalawang pagbabalik ng Diyos, eto na, ibibigay niya na ang hatol sa iyo. Hatol na. Hindi na siya, ibig sabihin, sa pangalawang pagbabalik ni Jesus Christ, wala nang chance. Yung una, andun lahat ng chance, di ba? Pero ngayon, sa pangalawang pagbabalik, wala nang chance. Wala na tayong chance noon. Kasi ang haba ng chance na binigay sa iyo ng Panginoon, mula nung ikaw yung pinanganak, hanggang ikaw ngayon ay narito, ang 50 years old ka na, ayan yung chance mo kung mamamatay ka na bukas. Ang chance mo is 50 years mong paghahanda. 5 taong kang paghahanda, pero hindi ka pa rin nakapaghanda. You are the considered foolish na hindi ka pa rin nakakapaghanda. Kung mamamatay ka ngayon, tatanungin kita, alam mo, ikaw lang nakakaalam nun. Wala kaming alam. Ikaw lang kung saan ka. Kung saan ka nararapat doon. Ikaw ba ay nasa police Christian? O ikaw? Tanungin po natin sarili po natin kung saan tayo doon sa sampung virgin. Ikaw ba ay kasama doon sa police, sa 5 police woman? O ikaw ba ay kasama sa 5 wise woman? Tayo po natin tumayo. At siyasatin po natin ang sarili po natin. Alam po ninyo, ikaw lamang po ang nakakaalam. Hindi ko po alam kung saan ka nararapat. Pero ay isa lang pong totoong mangyayari. Lahat po tayo dadaan sa paghatol ng Diyos. Haharap ka. Kung dumating man si Jesus Christ, sabihin natin nandiyan na siya, haharap ka na sa Kanya. Ito po ang ginawa ko nung ako'y nasa lupa. Nung 50 years hanggang 50 years, ito po yung ginawa ko. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Lahat yon ay mahahayag. Lahat po ito ay makikita ng Diyos. Hindi po natin kayang itago kahit napakadami mong hindi mo kayang itago ang mga lihim ng buhay po natin. Kaya ang tanong dito, kapag dumating yung panahon na iyon, anong sasabihin mo sa Kanya? Sa Kanyang muling pagbabalik. Panginoon, handa na ako. Or sasabihin mo ba, Panginoon, hindi pa ako handa kasi marami pa akong sikreto sa buhay. Ang pabango ko pa is Victoria's Secret. Hindi pa ako
Christian Dior. Ikaw lang po nakakaalam nun. Ako, hindi ko po alam kung saan po tayo o ikaw saan ka naroon sa mga 5 dalaga. Pero ang sigurado, babalik at babalik ang Diyos para sa mga anak niya. Para sa atin na kanyang naniniwala siya ay babalik. Kaya sa oras na ito, siyasatin po natin ang ating mga buhay. Kung tingnan natin kung saan ba tayo na nalulugar sa 10 dalaga. Kung ikaw ba ay nandoon sa mga wise o kung ikaw ba ay nasa pool at ihaharap mo kung ano yung mga ginawa. Kantayin po natin itong salamat. Sige po, pamilin po natin si Lord. Pagsiyasat po tayo at pahanda po natin ating puso. Puso ko'y iyong buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Kantayin po natin sa simula at awitin po natin ito ng pakikipag-usap sa Panginoon. Sige po, masabi natin, pasiyasan po tayo sa Panginoon. Kung ikaw ba ay handa na sa pagbabalik ng Panginoon, kung ikaw mamatay, kailangan handang-handa ka na sa iyong buhay. Ikaw lamang nakababatid niyan. Hindi po namin alam ang sitwasyon mo sa harapan ng Diyos para naman ang kalagayan mo sa kanyang harapan. O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa, ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat ng lihim, O Lord, ang lahat ng lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Dapat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat kong lihim ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nilalang ng langit at lupa. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Naniniwala po ako, Panginoon, na ang salitang ito ay hindi magiging walang kabuluhan sa buhay po namin, Panginoon. Kung kami po ay yung pinaghahanda, Panginoon, sa lahat ng bagay sa pagbabalik mo, Panginoon. Ang lahat po ng aming lihim, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay amin pong itong pinapasiyasat sa inyo. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ay totoo. Diyos na makapangyarihan, Diyos na may akda ng lahat, Diyos na lumilang ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa bawat tao. Panginoon, pinupuri po kita, pinasasalamatan.
Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, mga salita mo, Panginoon, ay magsilbing aral, magsilbing pagliwanag sa aming buhay na nalilitaran. Panginoon, marami pong salamat. Maraming pong salamat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri ay aming pong ibinabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang anak, lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi na, Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. Binabalik sila po. Okay, so dito po nagtatapos ang ating gawain sa araw na ito, and meron pa naman tayong part 2, kainan.